Ayan, magandang umaga Marvin at sa lahat ng ating nanonood dito ngayon sa Bombo Radio. Kami, syempre sa Provincial Government of Cagayan ay excited na i-welcome ang ating Reyna. Sabi nga nila, Reyna ng Kalikasan, si Miss Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan. First time po ng Cagayan Province na magkaroon tayo ng talagang national crown sa pageant at nagagalak tayo na ito pang crown na ito ay importante sa ating probinsya dahil sinusuportahan niya yung ating mga advokasya rin patungkol sa environment. So ma'am, dito po sa nakatangtang pag-uwi ni Miss Rina, ano po yung mga event na gagawin po ng provincial government, ma'am, in coordination din sa LGU Ballesteros? Po. Yes, oo. Dalawang LGUs actually ang nagpre-prepare para dito. For the provincial government of Cagayan, darating po kasi si Rina sa 15. Ito ay bukas na. At ang provincial government po ang nag-sponsor ng kanyang pag-uwi rin dito. At darating siya ng mga 10:30. She'll be taking the second flight with Philippine Airlines. And then, syempre, ang una niyang gagawin ay magpapasalamat sa ating Our Lady of Piat. So, bibisita muna siya at magdadasal at syempre i-meet din niya yung ating mga tourism stakeholders doon sa Piat at kasama na ang ating Mayor Nel Guzman at ang ating tourism officer na si Benedict Santo Tomas. And then after that, pagkatapos siya ng Piat ay pupunta na siya ng ating magla-lunch muna sila roon ng ating mga local dishes para rin ma-promote natin And then pagkatapos doon ay pupunta na siya ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center natin doon naman sa opisina ni Sir Mike Pinto dahil syempre gusto rin natin na ma-inspire niya ang ating mga kabataan sa lahat ng kanyang advokasya. Ang gagawin niya po doon ay magkakaroon siya ng storytelling na recording. Nakapili si Sir Mike ng isang libro na pwede niyang basahin para sa ating mga manunood at sa ating mga kabataan. And then after that ay magkakaroon siya ng visit sa ating Cagayan Museum and Historical Research Center. Gusto naman po nating ibida bilang siya ay isang tour guide po. Syempre nararapat lamang na mas mag-connect siya ulit sa history at sa prehistory natin o sa kultura natin dito sa Cagayan. Ayun. So pagkatapos noon ay pupunta siya ng Calao. Ito naman ay experience niya bilang turista ang Calao at ma-meet din niya yung ating napakagaling na mga tour guides doon. Tayo ay nakiko-coordinate sa ating Department of Environment and Natural Resources. Sila Hmm. naman ay kapay po natin dito. Sila rin ay mag-welcome kasama ng local government unit ng Peña Blanca. Tapos, after ng Calao, siya muna ay magpapahinga. Kasi sa Calao, aakyat siya ng kuweba, tapos mag-river cruise. And then, makikita niya yung bats natin, yung Circadian bat of flights of bats natin. So, after that, the next day, yung July 16 po, ay magkakaroon siya ng motorcade parade. Siyempre, ipaparada natin ang ating Reyna ng Kalikasan o si Rina. At mga 7:30 a.m. ito around the city. Tayo naman ay nakipag-ugnayan sa local government unit ng Tuguegarao at sila naman ay nagpaunlak na tutulong na sa pag-organisa nitong ating motorcade parade. So, ang kasama po sa parada natin ay syempre ang Department of Tourism, nag-imbita rin kami ng mga taga-DENR, yung ating mga tour guide, syempre ang provincial government, at iba pang mga stakeholders ng tourism at ng environment. At inaanyayahan din namin ang lahat ng ating kababayan na salubungin ang ating Reyna sa pagdaan po niya sa ating mga kalsada dito sa Tuguegarao City. Ipagbunyi natin dahil ito ay panalo ng Cagayano. Ayan. Tapos after ng kanyang motorcade, magtatapos ito sa Kapitolyo kung saan magka-courtesy call siya sa ating governor. Although nagkita na sila nitong weekend sa isang event
kung saan naman kasi itong ating si Rina ay isa ring medical technologist Mm. at nangangarap ding maging doktor. So naimbitahan siya sa event ng ating provincial government din with a certain investor na magbibigay ng mga medical equipment, no, dito sa Cagayan. So naimbitahan na, nag-courtesy call. Parang courtesy call na niya yon kay Gov, pero mas official ngayong nandito siya sa Capitol by July 16 at sa opisina ng ating butihing governor kasama ng mga department heads, yung ating sanggunian din makakasama dahil ang ating sanggunian naman po ay naglabas ng resolution mga 2 weeks ago recognizing naman the outstanding representation ng ating si Rina Andrea de los Santos sa ating Miss Philippines Earth 2026. So yun din po, mabibigyan din ng pagkakataon na mai-serve yung citation na yung sa kanya. And then syempre yung ating VIP lounge na may guest book doon kung saan nagsasign yung ating mga dignitaries ay dadalhin din namin si Rina doon para makapag-sign up siya doon. So after the courtesy call sa ating mga officials ay magkakaroon ng press con naman. Ito naman ay kasama natin ang CPIO or yung Cagayan Provincial Information Office kung saan sila ay tatawagin lahat ng media para may pagkakataon naman na magtanong ang media sa patungkol sa mga kaganapan noong pageant time and at saka yung preparations din ni Rina and of course itong upcoming na Miss Earth na laban niya dahil kailangan niya ng buong suporta ng lalawigan at ng Rehiyon 2 or ng buong Pilipinas kasi hindi na lang Cagayan ang nirerepresenta niya. So she's representing the whole country now. So kailangan niya talaga ng buong suporta ng buong Pilipinas sa kanyang laban sa Miss Earth. So sana yung ating mga local media ay makatulong dito sa pagkumbinse sa iba pa nating mga kasamahan din sa media, no, na sana ay suportahan din nila yung laban ni Rina. And then after ng kanyang press con ay magkakaroon naman siya ulit ng pagkakataon na ma-meet yung ating mga tour guide. Kasi ngayon po, ngayong araw na ito ay mag-open yung ating continuing education program for our tour guides. Kasama natin ang Department of Tourism Region 2 with Sir Troy Alexander Miano. So nag-start ngayon, mag-end sila sa 16. So on the 16th, pupunta si Rina doon during the closing ceremony kasi mga kabatch niya yung mga nandun na mga tour guide. So napaka timely din na magkita-kita sila ulit, magkakamustahan sa kanilang pagiging tour guide. And then after that, mag-tour siya sa Angkiray Farm School natin kasi ang farm school natin ay transform na natin into agritourism site. So she has to see it and has to also be know, no? What do we do in Angkiray para din ito promote din natin na ang Angkiray ay isang tourism site na, no? And after that, nung kanyang mga gagawin no sa ating Angkiray Farm School ay pupunta na siya sa Ballesteros. Kasi sa Ballesteros naman on the 17th ay meron silang motorcade parade din para sa kanya and then meron siyang farm visit or testimonial lunch pa muna kay Mayor Ogalino. And then after that ay meron siyang farm visit din, magpa-pineapple picking siya doon. And the next day, magkakaroon ng coastal cleanup sa Ballesteros. So yun ang kanyang gawain sa Ballesteros. So 18 and 19 will be left for Ballesteros and her family para karoon naman siya ng family bonding. But on the 20th, for the Cagayan Tourism Office, we deemed it proper na magkaroon siya ng outreach program aside from yung mga nagawa niya on environment for the few days na nandito siya. So magkakaroon ng outreach program. Ito naman ay in cooperation with our Tour Guides Association na pinangungunahan naman ni Florante Bailon. So sila naman ang nag-organize nito, nag-coordinate na sila sa ating first PMFC sa Kapulisan and then kasama natin yung mga Cagayan Tourism Officers Association, mga
municipal tourism officers natin at yung city. And then kasama rin syempre natin ang LGU Gataran at iba pa. So meron tayong kapartner din dyan from the provincial government, meron tayong Provincial Social Welfare Development Office at ang ating PHO naman for medical. So ito ay parang maliit lang sana na event yung gusto namin sa outreach kaso ang daming gusto ring sumama at maki-outreach na rin. Kasama rin ito ang PIEP, yung Environmental Planners ng Cagayan chapter. So sasama rin po kami sa lahat po ng event. Ito ay pupunta kami sa AGTA community natin sa Gataran, sa Kapisayan Sur. Ayun. And then after that ay magkikita kasi kung baka hindi sila magkita ni RD Troy sa July 16. So magkikita sila dito sa Tuguegarao City naman kasi meron tayo ulit na second batch or third batch ng ating tour guide training. At nandun malamang si RD Troy. So dun sila magkakaroon ng pagkakataon naman na magkita ni Rina. And then after that, yun na yung last na event niya dito sa Cagayan. She'll be training after that. Yes, ma'am. Pero initially, no, lalong-lalo na ito yung pinakauna pala no na na nanalo ang Cagayan sa ganitong patimpalak. So bilang suporta initially ano po yung mga commitment kung may mga nabanggit na po ang ng provincial government sa next phase ng kanya pong competition which is buong ano na po, i-represent na po niya ang buong bansa sa international pageant, ma'am. Oo nga eh. So, nitong pagsali niya muna sa nitong Miss Philippines Earth ay nagbigay ang provincial government ng accommodation services sa kanya and some other assistances. Ngayong pagsali niya ng Miss Earth, malamang si Governor ang the best na mag-announce later on pag nagkita sila July 16 kung anong suporta ang ibibigay ng provincial government sa kanya. Basta kami ay naniniwala na maipapanalo niya ito para sa bansa natin. Yes, ma'am. Pero sa part po ng Provincial Tourism Office, gaano po kahalaga no yung na may isang Miss Rina de los Santos na nanalo no sa ganito pong competition, ma'am? Oo, napakahalaga dahil una sa kanyang paglalakbay sa kanyang pageant, talagang very proud siya na sinabi niya siya ay isang community tour guide. At talagang pinahalagahan niya ang tourism sa kanyang advokasya. So yun na lamang ng mga journey niya sa kanyang pageant ay napakahalaga na sa Cagayan. Dahil ibig sabihin, yung mga ginagawa natin dito sa probinsya ay may epekto. Merong impluensya at merong pride na nakikita yung bawat Cagayano sa ating mga ginagawang proyekto dito. At iyon ay isang patunay, yung pagsasabi niya na siya ay isang proud na community tour guide. Tapos pangalawa, nanalo siya. Napakahalaga yon dahil meron na tayong parang ambassadress for tourism. Napaka-natural na siya na kaagad dahil yun na ang kanyang advokasya eh. Tapos perfect pa dahil sa ating programa o sa mga proyekto natin, ang framework na ginagamit natin ay regenerative tourism or sustainable tourism. So yun din, pinahalagahan natin ang kultura at ang environment at ang ating mga kababayan sa health nila at sa welfare nila. So napaka-holistic nung pagkapanalo rin ni Ms. Rina dahil nare-representa niya kung ano ang mga tinatahak natin na development dito sa industriya natin sa turismo. So napakahalaga yon dahil hindi lamang niya nabibigyan ng inspirasyon ang mga kababayan natin na buo, but more so sa ating mga tourism stakeholders na kung mangangarap tayo at magtatrabaho talaga, i-google natin at magiging proud tayo bilang Cagayano, ay ma-achieve natin ito. At yun ay yung hope and yung inspiration na nadala ni Rina. Yun ang panghahawakan natin at yun din ang gusto nating sabihin sa ating mga tourism stakeholders na maging proud tayo
nakasapi tayo sa isang service industry katulad ng tourism. Ma'am. Anyway, with that, thank you so much po ma'am no, sa mga impormasyon na yan. Siguro may mga nais pa po ba tayo na iparating, lalong-lalo na nga po no, dito sa nakamit na tagumpay na ito ng isa po nating kababayan sa larangan po no, ng beauty pageant. Go ahead po ma'am. Oo. So, una sa lahat, syempre, congratulations kay Miss Rina Andrea de los Santos dahil sa iyong pagkapanalo ng ating Miss Philippines Earth 2026. The Cagayan province, especially the tourism industry, is very proud of you. Sana po sa ating mga kababayan at sa buong Pilipinas, suportahan po natin ang muli pong paglalakbay ng ang ating winner na si Miss Rina sa ating Miss Earth 2026 na competition. So, muli po maraming salamat sa Cagayan. Endless ang fun talaga, kahit sa pageant.